Hello guys, good morning, maing buntag. So, kamusta na yung tulog yung kagabi? Masarap ba yung tulog nyo? Hindi ba kayo nakatulog? No? Dahil sa resulta sa eleksyon. So, mixed emotion. Meron sa inyo ay masaya dahil nanalo yung gusto nyong iboto, yung mga pambato nyo. Meron ding nalungkot, naiyak dahil natalo yung pambato nyo sa eleksyon. So, ganyan talaga ang buhay. Kumbaga sa basketball ay bilog ang bola, sabi. So, yung mga natalo, so marami pang eleksyon na darating. So, next election is 2028. So, pwede pa kayong bumawi. Tapos, para sa mga nanalo, ay sana sa pag-upo nyo sa pwesto sa darating na July ay sana tuparin nyo yung pangako nyo na sinabi nyo nung kampanya. So yan guys, at kagabi nag-video ako, so sinabi ko ang biggest loser dito sa election 2025 ay itong administration. So ang biggest loser is administration. The biggest winner dito ay una itong pink movement or yung pink power ng kakampings. Uh, Nung una, hindi natin ini-expect na mananalo itong dalawang ito. Ang inaasahan na lang dyan ay mananalo si Bam Aquino dahil sa suporta. Una dahil sa suporta ng Iglesia, Bangsamoro at iba pang grupo. So ang inaasahan ng ilan ay si Bam Aquino lang makalusot at si Kiko ang hindi. Pero hindi pala. Silang dalawa nakalusot at ang maganda ay nasa top 5 sila sa bilangan. So top 5 sila sa partial and unofficial results ng COMELEC. So sabi nila the biggest upset. So for the first time since 2022 ay magbabalik itong Liberal Party dyan sa Senado sa pangunguna ni Kiko Pangilinan dahil itong si Bam Aquino hindi na LP ito. Ibang partido na ito. Pero still nasa pink sila si Bam Aquino. So si Bam Aquino nag-ibang partido, medyo sa totoo lang nakatulong pa kay Bam 'yon yung pagkalas niya sa LP at nakatulong kay Bam yon. Tapos medyo nag-rebrand itong si Bam Aquino after yung disappointed loss niya noong 2019 election. So medyo nag-rebranded itong si Bam Aquino. Sa totoo lang, binoto ko yan, si Bam Aquino kasi kailangan siya sa Senado. Lalo na itong budget sa education ay binawasan yung sana yung panggastos yung budget sana for scholarship sa mga gusto mag-aral sa kolehiyo binawasan, so kailangan talaga nandyan si Bob Aquino sa Senado. So yan ay congratulations sa mga nananalo at congrats din sa mga hindi pinalad sa election 2025. So pangalawa, itong DDS, so yung Duterte group ay si Bongo ay number 1, tapos si number 3 si Bato, tapos may upset itong si Marcoleta nasa top 12, tapos yung ibang kandidato kahit hindi pinalad, at least maganda yung kanilang standing katulad ni Jimmy Bondoc, si Philip Salvador. So yan guys. Tapos sa Davao, so dominante ng Duterte yung Davao, still dominated by the Duterte. So dito dahil sinasabi nila dahil sa awa ng mga tao dahil dito sa pag-aresto kay former PRRT. So yan guys, dahil dito ay hindi
mukhang natamaan itong administration ni PBBM. So, siguro dahil medyo late na yung kanilang ginawa. Halimbawa, itong impeachment ni VP Sara, medyo late na yun eh. Dapat sana last year niya yung ginawa bago pa mag-eleksyon. So nandyan na yan. So, abangan na lang natin yung susunod na kabanata. So, by the way guys, pag-usapan natin yung resulta sa local. So, unahin natin itong resulta dyan sa Metro Manila. So, Metro Manila, sa Maynila, so, ano ba ito? Sa Maynila, panalo na si Isko Moreno at yung kanyang running mate na si Chi Atienza. So, panalo na siya sa Maynila. Then, dito sa Pasig, sure win na. Panalo itong si Vico Soto at yung kanyang running mate na si Dodot Jaworski. Tapos sa Makati ay expected, no? Si Nancy Binay, still Binay pa rin itong Makati. So si Nancy Binay ay tinalo yung kanyang bayaw na si Luis Campos. Double yung kampo ni Campos dahil natalo rin yung kanyang asawa na si Abby Binay dyan sa Senado. So si Nancy Binay ay nakakuha ng 123,616 votes over Campos, 92,597. Tapos pangatlo itong aktor na si Victor Neri na may 2,291 at si Orlando Solidum with 1,447 votes. Vice Mayor ay si Kid Peña, yung dating acting mayor dyan sa Makati. Sayang nga, dapat itong si Kid Peña ang tumakbo bilang mayor dyan sa Makati. Baka ito magtatapos sa mga Binay. Itong si Kid Peña, sayang talaga. Dapat mayor na lang tinakbo niya. So si Kid Peña may 159,725. Tingnan nyo, mas malaki pa yung boto ni Kid Peña kaysa kay Nancy. So, Kid Peña, tinalo niya si Monsur del Rosario with 57,047 votes. Sa Quezon City, panalo na si Joy Belmonte at yung kanyang vice mayor na si Gian Soto. Sa Las Piñas ay dominante pa rin ng Aguilar, pero sa member of House of Representatives for the first time ay itong si Cynthia Villar ay natalo dyan sa Las Piñas. So, yan yung tingin ko dito guys na matatalo talaga itong si Madam Cynthia Villar. So, ang nakatalo sa ang nanalo dyan ay si Mark Santos. So, tinalo niya si Cynthia Villar. So, sa pagka-mayor, si April Aguilar. So, si April Aguilar na may 122,635 votes. Tinalo niya itong si Carlo Aguilar with 83,542 votes. Si Carlo Aguilar ay kasama sa line-up ni Cynthia Villar. At itong si Imelda Aguilar, siya ata yung incumbent mayor. So, sa vice mayor siya ngayon with 129,086 votes. Tinalo niya si Louis Bustamante na pambato ng Villar with 70,065 votes. So, sa senatorial race dyan sa Las Piñas ay nanguna itong si Bam Aquino. Tapos si Camille Villar ata nasa number 6 dyan sa Las Piñas. So, very bad performance dito sa mga Villar sa Las Piñas. Sa Caloocan, so lamang si Along Malapitan. Pero itong katunggalin niya si Antonio Trillanes ay hindi naman masama, no? Kahit hindi pinalad, pero nakakuha pa rin siya ng 221,484 votes over Malapitan na may merong 332,208 votes. So, hindi na masama yan para kay Trillanes dahil
Sa tingin ko, ito yung pinakamaigpit na laban ni Malapitan, no? Ever since na nakaupo sila sa pwesto dyan sa Caloocan. So ito yung pinakamatinding kalaban nila ni Along Malapitan, itong si Trillanes. So yan guys, no? Si Trillanes. Tapos sa Vice Mayor, panalo yung Vice Mayor niya na si Karina Te. Sa Valenzuela, walang kalaban si Wes Gatchalian. Vice Mayor, panalo si Marlon Idol Alejandrino. Sa Taguig, so still Cayetano pa rin. Ang nakakagulat, natalo sa pagkakongresista si Pami Zamora at ganun din yung kapatid ni Pia na si Direk Lino Cayetano. So dito sa pagka-mayor ay si Ate Lani with 403,337 yung boto niya. Sa pagka-vice mayor, panalo itong katandim niya na si Arvin Ian Alit. Sa San Juan naman ay panalo na itong si re-electionist Mayor Francis Zamora, tapos yung kanyang vice mayor na si AAA Agkawili. Sa Pasay naman, still Calixto pa rin ang namumuno dyan, si Emmy Calixto Rubiano pagka mayor at vice mayor niyan si Mark Calixto. Tapos sa Parañaque, still Olivares pa rin, no? Si Kuya Edwin Olivares ay nakakuha ng 134,586. Tinalo niya si Buuy at si Jun Saide. Pero sa pagka-vice mayor, may upset dito dahil tinalo ni Benjo Bernabe. Si Benjo Bernabe, kano-ano to ng Bernabe, yung dating mayor dyan sa Parañaque. So si Benjo Bernabe, tinalo niya yung incumbent vice mayor na si Joan Villapuerte. Dito naman sa Navotas, so Steve Chanco pa rin sa Navotas, Mayor John Ray Chanco, Vice Mayor Cap Tito Sanchez. So wala silang kalaban dyan sa Navotas. Sa Marikina, so itong si Maan Chodoro ay nakakuha ng 144,477 votes over Stella Kimbo with 113,424 votes. Medyo nakasama kay Stella Kimbo yung pagbalimbing niya, no? Dati ito Liberal Party. Ngayon ay lumipat sa administration ni President Bongbong Marcos. Medyo nakasama ito kay Stella Kimbo. Kung nag-still kakamping ito si Stella Kimbo, medyo nakatulong pa ito yung pagpanalo niya dyan sa Marikina, pero hindi talaga guys, no? Medyo lesson learned na ito kay Stella Kimbo. So still panalo yung good governance, leading by Man Chodoro. Panalo din si Marcy Chodoro sa Congress. Tinalo niya si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Sa pagka-vice mayor, si Del de Guzman, yung katandem ni Stella, with 120,009 votes, in over Doc Marion Andres with 119,197 votes. Muntinlupa, still walang kalaban si Rupi Biason, pero dito sa pagka-vice mayor ay tinalo ni Pani Teves yung katandem ni Biason na si Alin Ampaya dyan sa Muntinlupa. Sa Mandaluyong, walang kalaban si Menchi Abalos sa pagka-mayor at vice mayor na si Anthony Suba. Sa Malabon ay panalo itong re-electionist na si Jeannie Sandoval with 112,735 over Congresswoman Jane Lacson Noel with 60,783. So pagka-vice mayor, panalo itong si Edward Nolasco, 68,661 over actress in Barangay Captain Angelica de la Cruz with 51,283, Jack Garcia with 35,636, and Dado Cunana ng PDP laban with 14,853. Sa pagkakongresista dyan sa Malabon ay panalo itong dating mayor na si Lenlen Oreta.
So, itong si Lenen Ureta, isa ding Aquino. So, dalawang Aquino na nandyan ah, sa pwesto sa gobyerno. Una dyan si Bam Aquino na magbabalik dyan sa Senado at itong pinsan niya ata, itong si Lenlen Ureta dyan sa Malabon. Tapos sa Pateros naman ay itong si Gerald Herman with 19,838. Medyo dikit itong nasa Pateros. Over Miranda with 15,178. Sa pagka-Vice Mayor, si Carlos Santos with 18,577. Peter Marzan with 11,161. And John Serafica with 4,851. Yan yung official results ng COMELEC dyan sa Metro Manila NCR. So sa Naga ay panalo na itong si former Vice President Leni Robredo. Siya na ang bagong mayor. Siya ata yung first female mayor dyan sa Naga City. Nakakuha siya ng 81,000 votes dyan sa Naga City. Tapos number 1 yung kanyang party list na ML. At yung nasa number 1 and 2 sa Naga City si Bam Aquino and Pangilinan. Then saan pa ba? Sa Cebu tayo guys, no? Sa Cebu medyo maraming sorpresa sa Cebu City, mga major upsets. Yung mga nasuspended ng ombudsman, yung mga na-dismiss, natalo, no? Natalo dyan sa Cebu. So, una si Mike Rama, dismissed mayor ng Cebu, natalo sa pagka-mayor ng Cebu City. Pangatlo ata siya. Tapos si Jonas Cortez sa Mandaue at itong si Gwen Garcia, governor ng Cebu province na latest, hindi naman siya na-dismiss, na-suspend siya ng ombudsman. So, punta tayo Cebu City. Punta tayo Cebu City. Medyo mahinang signal ngayon sa amin. Cebu City. Hanapin natin guys Cebu City yan. Nestor Archival sa pagka-mayor. Si Nestor Archival isang incumbent councilor under Liberal Party at BOPK, yung Bandos Meña Pundo Kauswagan with 195,472 votes. Tinalo niya rito itong vice mayor at ngayon mayor ng Cebu City na si Raymond Alvin Garcia with 134,404 votes. Pangatlo, itong si dismissed Mayor Mike Rama with 90,916. Yogi Ruiz with 21,182. Julieto Co with 2,336 votes. So, panalo na itong si Nestor Archival. Sa pagka-Vice Mayor, panalo din yung dating mayor, yung katandem ni Archival na si Tammy Osmeña with 178,335. Pangalawa itong si Cebuano Hotshot, Vice Mayor Don Hontiveros with 145,238 votes. Former Councilor Joey Daluz with 111,418 votes. So yan yung laban dyan sa Cebu City. Panalo din yung sa pagka-councilor sa first district. So number 2 itong si Nice Archival. Parang pamangkin ito ni Nestor Archival. So nakakuha siya ng 79,232 votes. Tapos councilor, so na yan. Sa pagka-congressman, first district, still si QT Del Mar, yung incumbent ang nanalo dyan sa pagka-congressman dyan sa first district, sa north district. At sa second district, yung south district, tinatawag, ay itong si Edu Rama. Still panalo pa rin dyan sa second district ng Cebu City. So congratulate din natin si sa councilor, tingnan natin. So still si June Alcover number 7. So congratulations
Still si Jude Alcover. So pinapalo ko to dati diyan sa Facebook. Itong si dati rin siyang congressman ng party list, ngayon councilor ng Cebu City. So still pasok pa rin itong si June Alcover sa Cebu City Council. So sa pagkasenador sa Cebu City, so nasa top 5 si Bam Aquino at number 1 itong si Bongo. Tapos Mandaue. So yung Mandaue? Province tayo, punta sa Cebu City, Cebu Province. Kung saan yung pinaka pangatlo na ata, pinaka malaking boat rich provinces sa Pilipinas. Cebu Province. Yan. Ito guys, kita ko sa inyo. Yan. Di makita? So, okay. Basahin ko na lang. So, si Pam Baric 4, hindi siya politiko. Baguhan ito, si Pam Baric 4, na kandidato for governor ng PDP Laban. So, medyo nakatulong kay Baric 4 yung dahil dito sa pagsuspende kay Gwen Garcia. So, nakatulong. Pati yung Duterte, magic dyan sa Cebu. So, nakatulong rin kay Baric 4. So, si Pam Baric 4 got 868,646 over Garcia Gwen with 604,771. So, malayo na guys. Ginko Valeriano with 26,645. At least maraming boto sa kanya. Yung Valeriano Ginko, independent candidate. Vice Governor, mukhang panalo na yung katandem ni Gwen na si Glenn Soco with 863,262 votes. Over Joselito Ruiz with 322,420 votes. So sa pagka-congressman, sa first district, Regulia still. Second district, sayang, natalo si Junjun Davide. Gusto ko rin sana itong maging congressman. Anak ito ng dating Chief Justice na si Hilario Davide Jr. So ito si Junjun Davide, mukhang talo na sa second district. Tinalo siya ni Edsel Galios. Sa third district, Karen Garcia. Asawa ata to ni Pablo Jan Garcia. Fourth district, upset itong si San Shimura. Tinalo itong sa Limbangon dyan sa fourth district. Fifth district, Duc Prasco still. Pero itong si Mix Durano lumalaban dyan sa fifth district ng Cebu Province. Pero still si Duc Prasco pa rin yung nanalo. Then sa sixth district, si Daphne Lagon. Lakas yung 7th District, Calderon. Tinalo niya yung Duterte. Duterte dyan sa 7th District. And then sa Mandaue, pagka-congressman, si Lollipop Owano Dizon. Tinalo niya yung attorney at mukhang vlogger itong si Regal Oliva. So, vlogger to guys at attorney. Regal Oliva. So, punta tayo sa Lapu-Lapu. Mamaya, Lapu-Lapu. Sa Lapu-Lapu, medyo panalo na si Dichan. Tinalo niya si Radasa. Medyo hindi nakatulong kay Radasa yung pag-endorse niya, no? Yung kasi si Radasa, Duterte yan eh. So, medyo hindi nakatulong kay Radasa. Still, kay Cindy Chan pa rin yung Lapu-Lapu. So, Mandaue. Yan, Mandaue. So, parang talo na si Jonas Cortez sa Mandaue. Yan, no? Jonky Owano, 87,833 votes. Jonky Owano ng Lakas. Over 1 Cebu Jonas Cortez with 81,724. Medyo naapektuhan, no? Itong si Jonas Cortez dito sa kanyang nasuspende ito ng ombudsman. Tapos si Glenn Bersede, Vice Mayor with 84,952. Over
Inday Nerison Ruiz with 79,615. So, dyan yung latest results dyan sa Mandaue. So, sa susunod na video, pag-usapan natin yung resulta ng pagka-governor at mga mayor sa mga probinsya. Sa mga syudad sa probinsya. So, number 5, si Bam Aquino sa Mandaue. Tapos, 1 to 4, mga PDP candidates ang nanalo dyan sa Mandaue. So, PDP candidates. Tapos, punta tayo sa Zamboanga. Medyo, yung mga pambato ng administration dyan sa Zamboanga ay natalo over sa mga in-endorse ni BP Sara. So, tingnan natin na Zamboanga. So, Zamboanga, yan. Saan naman to? So, panalo si Olaso. Si Kimmer Olaso. Nakita ko ito sa Facebook, no? Meron din siyang TikTok. Sumasayaw itong si Kimmer Olaso. Got 129,670. Incumbent congressman ito, tumakbong mayor. Tinalo niya itong si Majority Leader Manix Dalipe with 92,540 votes. Medyo malayo na, guys, no, sa pagka-mayor ng Zamboanga. Sa pagka-vice mayor, si Beng Climaco, dating mayor ito, ngayon vice mayor with 165,181 over Bino Gingona with 91,560 votes. So yan yung laban dyan sa Zamboanga City. Sa pagka-congressman, sa first district, si Kat Chua, businesswoman ito, at meron siyang team dyan sa MPBL, yung Zamboanga Sikat, kanya yun. So yan, mukhang panalo si Kat Chua dyan sa Zamboanga City. Sa second district, so yung Dalipe talagang natalo dyan sa Zamboanga City. Dinalo yung mga na-endorse ni Sara Duterte. So yan, medyo naapekto. Talo yung mga pambato ni PBBM dyan sa Zamboanga City. So yan, guys, yung latest update dyan sa local. So sa susunod na video, yung mga governor naman ang pag-uusapan natin. So yan, guys, maraming salamat at kits tayo sa next video.